Unang-una, nung nagkaroon dito ng all-out, pati kami hindi nakakabisita dito. Pero nung mabigyan ng chance na pwede nang pumasok, marami na nagbuhos ng mga proyekto. Hindi lang ang ARM, kasi dati ARM yan. Hindi lang ang ARM ang nagbigay ng proyekto rito para malaman ng mga tao na pwede nang pasukin ang butig. Ngayon, pagpasok ng BARM na naman, sa pamumuno ni Chief Minister Ibrahim, marami ng proyektong pumasok dito. In fact, nag-umpisa tayo ng 2021 na nagbigay na sila dito ng more than 100 million. Halos lahat ng bayan ng Lanao del Sur binigyan ng proyekto. Pinakamababa na yung 80 million. At yung sumunod na taon, 2022, more than 100 million. Ngayong 23, ganun pa rin. Pero naiiba rin itong mga munisipyo na binibigyan ng MILG kasi hindi kasama yan sa hindi kasama yan sa proyekto na nanggagaling sa MPW. Tayo naman sa provincial government, tayo yung nag-furnish ng munisipyong ito. Yun lang ang nakaya namin. Dahil siyempre, alam mo na, 39 municipalities yung mga tinutulungan at papasalamat tayo at ang BARM government nagbigay ng ganito kalaking proyekto. Pero yun, yung sa provincial government, ang naitulong namin dito yung pag-furnish ng building at yung ibang munisipyo na nilagyan ng tinayuan ng municipal hall. Alam nyo, hindi pa pumapasok ang leadership ng BARM. Nagkausap na kami na magsusuportahan namin ng buong buo ang MILF para pumasok sa BARM. Kung hindi ako nagkakamali, nung wala pa yung plebiscite, nag-usap na kami ng MILF na ang LGU ng Lanao del Sur, sisikapin namin na manalo dito ang yes. Pero halos lahat ng munisipyo may zero. Zero ang no. In fact, ang alam ko is ang buong region, ang number 1, ang Lanao del Sur. Then, nung magkaroon na naman nung isulong yung extension ng BTA, sumuporta na namang kami hanggang ngayon. Kaya hanggat nandyan sila, wala pa yung election, maasahan nila ang suporta ng LGU ng Lanao del Sur. Tama yun. No? 3 taon na kaming binibinyayaan ng proyekto. Siguro, hindi po ako nagkakamali, more than 10 billion ang pumasok na proyekto sa Lanao del Sur nanggaling sa MPW. Hindi kasama yung mga proyektong ganito na nanggaling sa MILG. Hindi rin kasama dito yung nanggaling sa MAFAR, MENDRE at sa ibang ministry ng BARM. Kaya kung ating ito-total yun, napakalaki ng budget para dito sa Lanao del Sur. At siyempre nagpapasalamat kami sa leadership ng BARM. Actually, yung 2021, almost 90% na yung natapos. And in 2022, ongoing. In 2023, meron kasing nilabas na circular ang COA para sa MPW. Yun na lang inaantay namin para mag-implement na naman ng proyekto para sa taong ito. Kaya nag-aantay lang tayo. Nababahala rin kami dahil unang-una mag-aabot na naman ng 23 and 24. Ayaw natin mangyari yun dahil kung papasok yung 2 years na yan, baka pumalo na naman tayo sa almost 10 billion na mahirap magsabay-sabay ng mga proyekto. At itong mga proyektong ito, ang karamihan dito yung mga kalsada namin. Yung mga hindi na semento, sinisemento, at yung mga nasirang concrete, pinapalitan ng
MPW. Siyempre, nakikita naman natin, satisfied naman siguro yung mga tao dahil nabago. Dati, hindi ka makakapunta dito, pati kami, hindi na masyadong pumupunta dito dahil unang-una, ayaw natin ng gulo. Kaya ngayon, pwede nang pasukin, kaya marami na rin proyekto. Kaya yun nga yung sinabi ko kanina na meron pang kulang. Ang Municipality of Butig, agricultural municipality. Kaya nakita natin kung gaano kaganda na pwedeng pagtamnan ang Municipality of Butig. Kaya tumatawag kami sa leadership ng BARM na tulungan ang buong Lanao del Sur. Kasi ang alam ko, ang Lanao del Sur, lalong-lalo na sa First District at kalahati ng Second District, agriculture. Kasi yung iba naman, tulad ng First District, palayan. And sa coastal area, ang nandyan yung mga coconut. Kaya iba-iba yung ano dito. Kaya ganun pa man, kailangan pa namin ng funding para matustusan itong mga proyektong ito. Alam nyo, lahat ng nangyayari dito sa Lanao del Sur, halos lahat ng mga gera, andyan pa rin ang provincial government para tumulong. Alam nyo naman siguro pag may nangyari, action agad ang provincial government, nakaka-deliver kami ng mga bigas sa lahat ng lugar. Lalo-lalo na nung magkaroon tayo ng pandemic, maliban sa mga binigay ng mga munisipyo, ang provincial government, 4 na beses po kaming nagbigay ng ayuda sa lahat ng mamamayan ng Lanao del Sur. At hindi lang yan, yung mga kababayan namin na Maranao na nanggaling dito sa buong Pilipinas, natulungan din namin. Wala pong Maranao sa buong Pilipinas na hindi natulungan ng provincial government.